Solo queue, they have all the momentum in the world. Ngayon, we head into compound with both teams having flying colors over their backs kasi isa na nga lang na panalo sila ang magwawagi at tatapusin natin itong serie na to. XQ versus SBK, we head to compound. Yun na nga, papasok na din. Solo queue na naman ang magsisimula dito sa GR at SBK ang nasa blacklist side. So ngayon, early B pillar control ang kinuha dito para sa side ng Solo queue. As dito sa mid side, mukhang naghahanapan lang. Sige, Ermac, unang contact dito sa B pillars kung saan ma-potentially makahanap siya ng dalawang miyembro ng Solo queue na nagbabantay dito. So tuloy-tuloy pa din no ang trend natin para sa ng Solo queue. Agresibo pa sila dito kahit dito sa pillars area, parang gusto talaga nila i-take to and they want to have this control no of this space. Kaya ba ibalik or kunin ulit ng SBK itong lupa na to? Kaso nga, sa ibang parte ng mapa, LA daw ang kanilang gustong puntahan. RTA, hulog. Ikos din, nawala ang kanyang ulo. Sa ngayon, XQ, still trying to make up for it. Parang umaasenso na sila dito. Kaso nga lang, Jake, nahuli ni Zach. May kasama pala siya. And that's a great reaction galing sa side ng SBK as mukhang maggrupo ulit sila dito sa labas ng LA at kumbaga nararamdaman ko na sabay-sabay na sila papasok dito papunta ng A site. Ang tanong, handa ba to si Minate? Nako! Hindi pa natamaan. Kaso nga lang, the second time around, nakuha naman niya. Kinkel, gusto pa lumaban muli. Red Life, hulog. SL2, left in a 1v2 position. Ayan na, matatanim na yung ating C4 as ayun na, SBK, first blood dito, map 3. Linis ng naging ginawa ng ng ginawa ng SBK. And feeling ko talaga XQ, there was nothing short of a very slight confusion from both RTA and Ecos, no. SL2 did his best to hold his ground, pero the fact na nakalampas kaagad ang SBK from mid, nagawa pa nilang i-fake out yun. Imbis na irektahin na nila from main, ginawa pa nila is mula pa sila doon sa sa bilong. So I really do think na kahit anong gawin ngayon ng SBK is dumatatapatan siya ng XQ, it will all be made out in a position. Kung sino nga ba yung mas malalim sa mapa, and now SBK. A man advantage, babawiin kagad to ni Ecos with a double kill. Now Ermac and Ishida, there might be a slight hesitation para mag-push out kagad. Pero Ecos and Minate, minamadali na nga nila to. And there goes Ermac. Ginanon lang ni Ecos. Pero with his 2v1, Ishida still relatively healthy, man. Dahil nasa kanya ang C4, pwede niyang i-play out to it either A or go to curve. Pero hindi niya i-weigh out yung risk dito na pwede siyang ma-double pick kagad. Mabilis kagad mag-rotate ang main 8, pati si Ecos. Ishida, hindi siya rekta kagad ng side. I-clear out niya talaga muna yung main dito. So, with all of the position that XQ is already overtaking, men, dahil lang sa pressure na pinakita ng XQ nang hindi naman alam ni Ishida, wala siyang ka-info-info kung nasaan si Mina or saan man lang nagaling si Ecos, na hindi makontento ngayon si Ishida. So now, 39. Wala pa rin tayo naririnig na pantindig dito sa SBK. Talagang bantay sarado pa rin siya para lang sakaling may ma-pick off siya na miyembro ng XQ. Tamang buy time lang ang ginagawa ngayon ng SBK, pero XQ, the man advantage, they might be able to clear this out. Ayun, pinili na nga ni Ishida yung site. Kaso nga lang, napag-ulanan siya ng bala dito, pero Ishida still make it an idea to plant down the C4 kahit duguan na siya dito. It took his time and he got punished heavily. Hindi pa rin tumatama yung mga bala dito ni Ecos. Matakbo pa rin ang oras. He gets the headshot on the Minate, pero Ecos finally finds Ishida. Close call sa bawat opisina ng SBK tsaka ng XQ. Pero XQ pa rin ang mumuno dito on a red health HP para kay Ecos.
Yun na nga, salit-salitan na. Ito na nagsisimula, Salvatore. 1-for-1. It is going to be like this for the rest of the map. Granada, tinapan dito sa mid-side. Okay, mid-control, X-solo queue. Maganda ang kanilang pinaggagawa dito. At tingnan mo ba naman, parang isang pader. Parang may yung smoke na yan sa mid, no? Parang isang pader na bawal itawid. Sa ngayon, napaganda ng simula at mukhang babagal dito ang SBK. Ano ba ang pwede nilang hanapin dito sa mid-side? Mukhang they are making sure lang, no, na walang katao-tao na pwede manglason sa kanila dyan. Kaso nga lang, isa nagbabantay dito, Z Brian, just holding out tong LA. Kaso nga lang, wala din siya mahanap as okay, Pillars, muling gustong i-explore ng SBK. Maganda, smoke grenade, titigilan na naman ang gustong plano na gusto sana gawin Push nila. nitong BL and well, gusto nga sana nila itulak kaso nga lang the smoke really makes it difficult for them. So ngayon, titigilan na naman nila muli and it's just trying to just find once again for the right positioning, mid, options. Siguro naman, nakuha na naman ngayon. Ikos, I don't know how he caught that for free. Yung kasama pa niya ang nahulog, pero eventually, mahulog na din sila. Okay, 1, 2 for none as Jake. Buti na lang, nakahanap din siya dito as nag-isang angkor dito sa site na to. As they enter, Jake able to find for another one. Minate do gamit ng kanyang pew-pew. Nakahanap na. SL2 left alone. Too much na for handle as SBK. Kumuha na naman sila ng isa pang round dito, pare ko. Nagawa ding bagala ng XQ yung pacing nila. Kasi nga yun yung pinapakita ng SBK. Ang tagal nilang makaisip ng decision pre. Pero tama lang yun para ma-caught off guard ang XQD. Nais isipin ng XQ na kayang gawin yun ng SBK. Ilang beses na nilang kinomit yung pillars. Ilang beses sila nagpakita ng intel main. Hindi lumaban ng XQ. Nung medyo nabahala naman sila, doon pumasok ang SBK. They both cleared out curve. Pinakita nila dito sa site and min 8 with a good angle dito kay Air Max. Oh my goodness, SBK. Ang ganda na pinakita nila last round. Pero this is now the undesirable para sa kanila, XQ. Feeling ko, men, kada play talaga na ginagawa ng SBK, nababasa kagad to ni XQ na parang kada game plan may butas kagad. Para si Zach makukuha dito si Ikus. Still a 3v4. Hirap na trabaho to para sa si Vaqueros. Nestle 2. They will make their way from RS all over mid. Di ko alam men kung epas na epas to kasi covered ni Ishida ang nest and min 8 finds him. XQ with an amazing flank. Gulat ang munggo ng si Vaqueros. What a statement to tie off the game 2-2. Tapos ayun no, in X-Solo Q signature style, dahil sa kanilang ginagawang agresibong paglalaro, nakahanap sila ng timing. Nakahanap sila ng backstab. Kumbaga, kung akala mo talaga na okay ka, they are able to find for these opening shots. Okay, Linkel, nanalo sa labanan ng sniper. Linkel, no? Sa tournament na to, nagpapakita talaga siya ng kanyang gilas. Kaso nga lang, kailangan pa niya i-convert to an actual win. And it's such unfortunate kasi alam ko, napaka-talented talaga tong sniper player galing sa side ng SBK. Okay, mid-side, pinush, Ermac, first blood, nakahanap na ng butas, A-site daw. Pwede na nilang pasukin to. X-Solo Q. Again, salit-salitan. Now, it is going to the side of SBK and just like that, another round papupunta dito sa BL. And Salvatore, sinabi ko ulit to, magsasalit-salitan lang tong dalawang teams na to hanggat may isa na mahuhulog. And grabe nga naman ang suntukan na pinapakita ng SBK tsaka ng XQ.
ito talaga yung laban na ang bilis na mabawi ng both XQ at SBK kung ano man yung binabutan nila sa isa't isa. Pero di ko lubos maisip talaga kung anong ginagawa doon ni Min8. Pero dahil nga na pick off siya ni Zach, yun na rin yun. Jake, begetting the life of Zach here. Pero in this 4v2 men, ginagamit ng SBK yung mga numero nila pero wala lang yun kay Jake pati kay Ikus. Ubos ang tulak ng SBK. Na sana para sa kanila. Pero Ishida with a 1v2. Hindi ito yung iniisip nila men. Hindi ito yung gusto nila mangyari dito sa post plant na to. Dapat marami sila dito sa batteries na nakastack pero nahiwalay ni Ishida, si Ikus pati si Jake. Dahil hindi tama yung timing and si Vaqueros on the back of Ishida's miraculous play. Naitawid pa nga nila yung round na yun. 4-2 XQ. Once again a fumble of a round. Yung individual plays galing sa side ng SBK, napakalala. I like the changing of the pace. Mas mabilis na sila ngayon. Min8, Zach, hanap sila ng iisang pitas. Kaso nga lang, mid-side, SBK, magwawagi. Kala naman ngayon, Jake na lang ang naiwan dito sa B-site at si Ikus na lang ang nagbabantay sa A. So, it is, kung baga, 1v4 ang kailangan gawin dito ni Ikus. Flashbang tinapon na, buti na lang, dyan na rest back galing sa side ng Solo Q. Here comes Jake. Ikus, finding for more, kaso nga lang, masyadong na mababa ang kanilang buhay at masyadong marami ang bumubuhos galing sa side ng SBK. And ito, pare koy, nakikita mo sa side ng SBK, I like the way they change the pace. Parang binibigla nila ang mga membro dito ng Solo Q. Pero ngayon, feeling ko, dahil sa mga smoke, dahil sa mga utility, mapapabagal nila ito muli. Ngayon, sobrang weighed out ng options ngayon ng SBK. 3, 2 split men, 3 manggagaling sa pillars. Pero LB ata yung pwede nilang atakihin dito or LA na lang. That just might be it, men. Papunta ng main yung 3. At di ko rin ma-imagine, men, kung paano itatawid ng 3 miyembro ng si Vaqueros yung pillars push nila. Kinancel out din nila kaagad. My goodness, men. Ginugulo lang talaga ng SBK yung options ng XQ. Di pa rin makapick sa mid si Min8. Gusto niya nang kumasa dun sa AWM niya, Min. Pero wala pa rin talaga nagpapakita sa eskopa niya. Pero in this version of XQ, dahil nga nasa kanila ang advantage, men, dahil aantayin pa nilang mismong SBK ang pumasok, hindi nila iisipin pang mag-push muna sa minuto namin. Ngayon, XQ will be moving forward as they find Ishida. Now po, SBK, yung pagkakataon nilang makuha yung control sa pillars, unti-unti na nawawala. NRTA, yung timing pa nga para mahuli si Linkel. Tamang-tama lang, XQ. Yung isa naging 4 biglaan na pick-off para sa XQ. This team always finds a way para mabawi yung mga rounds na nakukuha agad ng SBK. As we head over into a potential game-changing round for both SBK and XQ. One team could go into second half with a 1-point lead, or will SBK capitalize this opportunity para palakihin pa? Tama ka dyan, partner. And now, mo ba naman, iba na naman ang pacing na ginagawa dito ng SBK. Hindi pa ata ito nakita ng Solo Q, which is just a straight up A split push. Pero with that, tinigilan nila. Pagkatapos sila yung nakahanap ng isang pitas, binagalan muli nila. So now, another change of pace galing sa side ng SBK at ngayon Solo Q. Feeling ko sa kamay ng SBK or sa isip ng SBK, inisip nila, nakahanap na tayo ng isa. Yung Solo Q, parang kukulit sila. Naghanap sila ng inisyatiba sa ibang parte ng mapa. Parusahan natin sila. At nag-iisa, nagdedepensa dito, si SL2, si BPLRs, and at least napag-isipan ng SBK para pumunta sa B, pero rotations sa mid-side. Gusto nila i-take
yung C4, hinulog na din dito sa mid side. So, this pacing, no? Iniisip ko, paraging forced to think itong X-Solo Q. Saan ba talaga sila pupunta? Napakahirap na itong basahin, and when it comes to a game of kumbaga parang chess, ito yun. Okay, Ishida, ganda ng kanyang nahanap na pitas, kaso nga lang RTA galing sa yung part na mapa, nahanap si Linkel, and just like that, 4v3, flashbang, tinapon, walang follow-up. And dito, nakastack pa din sila dito sa A site. Wrong site! Wrong choice! X solo Q, minate. Okay, red life. Kaso nga lang, gamit ng kanyang rest back, gusto nila kunin itong huling round sa first half natin. Kaya naging isa na lang yung agwat nilang dalawa. And that is an important round if you are X solo Q. Halos di makabasag pinggan talaga yung ginawa nila, men. Halos hindi man lang nakakilos ang SBK. Pero early pick para dito sa XQ. Dalawa na nga yung nakuha nila. Make it a 3K para sa kolektibong effort ngayon ng X Solo Q. Feeling ko ito na nga ata yung hinahangad ng X Solo Q is kaya nilang pumitas. Pero Zach, napakalalim, men. Air Max clears out the site. Dalawa yung nawala. But there goes another one. It's going to be SL2. Si Zach na nagkaroon ng Pickles advantage. Pero XQ na ibaliktad pa nga nila yung round off the back of SL2's clutch. Round na sana ng SBK. Na ibaliktad pa nga ng X Solo Q as we head into a tie game. Si Baqueros, nasa kanila yung pwesto. Nagagawa pa na nga nila mag-overextend. Hindi mismo X Solo Q ang pupasok sa site. SBK yung lumalabas sa site at makikipagkita sa mid. That's how si Baqueros plays talaga. Wala tayong magagawa sa ganun, men. Yun yung nakikita nilang paraan para sa potential Lason plays na gustong gawin ng X Solo Q. Ikos nangangalahati na yung buhay. Pero Air Max, feeling ko, men, ito na yung pagkakataon niyang pwedeng depensahan niyang si Main 8 pati na rin si Ikos. Jake, I do think na yung pwesto niya warrants him so much. First, yung rotation niya from pillars all the way to main, pwede niyang i-commit yung B dito. Kung dalawa lang naman to, kailangan niya maghanap ng kasama pa and then go for a fake out para magulo pa lalo ang SBK. Pero if you're SBK naman, men, dahil nga upper ground kayo ngayon, wala naman na kayong dapat pwedeng isipin pa kung dito mayulang kayo sa site at hayaan yung XQ mismo ang pumasok. Marami na silang dinap na utils dito sa may pillars. Kaya sobrang open ng A kung yun ang gustong atake ng X Solo Q. They're now making their way into LA. E napapalapit na nga sila. Hindi pa nga ito na clear out. Pero isang mabilisang rotation lang sa SBK. Eh, magkakaroon na nga tayo ng labanan dito. Yeah. Sa ngayon, A split. That's the plan of X Solo Q. Kaya ba hanapin ng tama itong SBK? Kaya ba nila idepensa ang buhos? So far, nakita natin, no? Yung buhos nila, napakalala. But I think now, it's a bit of a fake. Hindi nakita ni Linkel na dumaan na ang dalawang miyembro dito ng X Solo Q. Pwede pa madali tong si Zach kung hindi sila maalaga. Kaso nga lang, si Zach handang-handa. RTA, at least nahanap dun si Ishida pero buksan na. Gusto nila buksan yung site. Kaso nga lang, masyado ng marami pa din ang buhay dito para sa ng SBK. Masyado pa din, nahabi pa din ang dumidepensa. Oo, China, you can't find for anything as SBK, nakahanap na naman sila ng lamang dito sa second half. And now, you have to think, kung ikaw ang nasa side ng X Solo Q, what am I doing wrong? Maybe a change of pace will be the answer that they need. Kaso nga lang, paano mo magagawa yun kung may sniper sa kabilang team na ang pangalan niya ay si Linkel? Parang na-activate na ata ni Linkel yung second half buff niya ngayon. Pero isa pa lang yun eh. Isang naghahangad na XQ na either mag-clear lang ng angle or bumato lang ng util. Yung timing lang talaga na hinahanap na SBK hindi umakma minsan. Pero dahil nga ngayon is the fact na si Linkel pa yung nag-hold ng angulo, nakakuha pa nga siya ng isa. Pabilis kagad na mababawi ni Min 8.
But it's still a position worth winning para sa SBK, knowing na sila mismo ang mag-aantay dito sa XQ. Pero Pillars is absolutely clear of artillery para sa XQ, men. Di ko lang sure kung ipo-force nila to, pero dalawa na ang nasa LA. Default play para sa XQ. Sobrang spread nila, men. You could easily set up the flank kung makakapasok sila ng main dito. Pero Pillars pa rin yung isang miyembro ng XQ. For SBK, still make it happen. Parang sineset up na ng SBK yung site dito para hindi makapasok ang XQ. Magandang smoke just outside of A entrance. Pero Ecos and Min 8 and RTE, i-commit na nga nila dito yung Pillars push. May kita to maya't maya din ni Ishida. Sapat nga ba yung isang tao para depensahan ang makapag-rotate pa agad ang mga miyembro ng Sibaqueros. And Ishida gets cleared out by Ecos for a 1-for-1. 40 seconds left. Pero ngayon, lamang pa rin sa tao ang Sibaqueros. Pero baliktad din kaagad ng XQ. 1v2 Air Max. Ecos, salanganin na nga yung buhay. Pero dahil nga natin yun na yung C4, kailangan ng kumilos ngayon ni Air Max. Naku po, dalawa na nga ng kalahati. Red health na ang dalawa, pero RTA calls in for a double pick sa loob ng smoke para lalo pang maguluhan si Air Max. Ito ang SBK. Ito ang laban na mas madikit pa sa Super Glumen. XQ and SBK tie game once again. Napakahigpit, napakalala. Ngayon, bilisan na naman ang pacing. Bibilisan daw. Gagawin na naman ng X-Solo dito sa B-Pillars. Kaso nga lang, nakita yung utility. Natako na sila. Linkel, gusto sana mag-flank. Kaso nga lang, isa lang ang kanyang nahanap. Is that good enough para sa side ng SBK? Sa ibang parte naman ng mapa, si Minate na tumatalon-talon dito sa A-long side. Gusto na naman niya makahanap ng pwestuhan dito. And now, magandang call to baling sa side ng X-Solo Q. Pwede nila bagalan yung pacing at pwede naman sila alam mo yun, kumalma na. Okay? Mid-side, fast, A. It is the A. Ermac, alam ba niya, makakahanap ba siya ng tamang pwestuhan? Minate, fighting for one sa labas ng A-side. Kaso nga lang sa mismong A-side, si Ermac at least nakahanap pa siya ng isa pang pitas. Napakaganda to para sa side ng SBK. As XQ, dalawa na lang ang kanilang dedepensahan dito. Granada, tinapon, wala din mahanap. SBK, dalawa na lang. Red Life, Pew Pew, Minate, isa pa, kailangan niyang hanapin, and it's Jake, the one that takes it for the side of X-Solo Q. Another round and another close game for the side of X-Solo Q against SBK. Okay, mid-side, Granada. It's just the trading of the utility at tingnan mo ba naman this time, Ermac naiwan dito sa mid as an insert. Baka gusto niyang gulatin ang mga miyembro ng X-Solo Q. Nice tag to Air Max to. In XQ, man, wala talaga silang katakot-takot to pabik dito sa mid. Di naman sila safe sa binato ng utils ng SBK. Pero nagawa pa rin nilang kunin si Air Max pati si Ishida. Hirap na ngayon ng SBK, men. Mapapako na naman ba sila sa sais? In XQ, now making their way just outside of main. Ipapasok na nga ba nila to? O i-fake out na naman nila? Di pa nila ma-clear out kaagad? Kasama nga ba nila ang C4 holder ngayon? Pero there goes the start. Linkel, madadali na. And the answer is now in our faces. XQ will now be making their way into the site. No more questions asked para sa SBK. Kailangan na nilang lumaban. Pero wala na silang maisasagot pa sa XQ na sobrang init at sobrang hayop sa galing. Pagdating talaga sa post plant, walang ni isang miyembro ng SBK ang makakalapit pa. Ito na nga naman ang sitwasyon ng SBK na halos hindi na sila makakilos sa pag-adjust ng XQ sa kanilang playstyle. Ilang beses na natin nakita doon sa port. Paano in-expose ng XQ ang pwesto ng SBK time and time again? Ishida will be challenged here. Pero dahil sa dalawa, kailangan niya nang umalis pa. Ishida, i-fake out lang to. Men, ilalaban pa rin ni Ecos yun. Nako. Medyo alanganin to, men. Pero you gotta admit, XQ, yung kumpiyansa nila sa isa't isa na kahit mag-isa lang sila sa either sa Pillars or dito sa LA,
I mean, pinipilit pa rin nilang hindi mag-group up dito at late na silang nagsasama-sama. Pag nakakuha ng isang XQ, doon na natin makikita yung group up push ni Ikos, pa rin ni RTA. And now 22 seconds in the 1 minute that has now already been passed out here. And Min 8 gets Zach, and X solo Q will now be getting an opening of a lifetime para untiin tong serye na to. Z Brian will not be going lonely, men. Makakuha siya ng isa, kasama na rin si Linkel and si Baqueros. Gumagawa pa rin ang pangalan para sa kanila. Para ultimo na sa kanila na yung round, hindi pa rin sapat talaga. Kahit anong gawin ng SPK, natatapatan to ng lakas at tikas ng X Solo Q. One more para sa X Solo. Yan na. Tumigil na ang pinaggagawa ng SBK at X Solo Q. Hindi na nila matapatan ang bilis, ang buhos ng kanilang ginagawa. SBK ngayon, kailangan nila humanap ng tamang timing, ng tamang sitwasyon, ng tamang depensa. Ano ba ang kanilang pwedeng gawin? Mid-side. Ang tatatapatan. C4 na sa kanilang kamay. Labas ng B pillars. Nagtapunan na din ng smoke grenade dito sa mid-side. Again, it's a great idea. Di na malayan ng mga taga-SBK na apat pala ang gagaling sa labas ng pillar. Nakahanap na si Minate ng isa para si Z Brian. Yung anchor ng site, dinidepensa niya, tinitigilan niya, ayaw niya, ipapasok ang mga membro dito ng X Solo Q. Sabi daw niya, ayaw nito, patabusin, kaso nga lang si Jake ng lason. Now it's down to 1-on-1. Minate. Zach, sniper shot, hindi na tamaan. It's all too dangerous. Flashbang na tinapon. And Zach, kailangan niya dito mang-ingat kasi all it takes is one shot to his body na mahulog na din. Kaso nga lang, T4, may oportunidad na siya makalusot. Hindi alam ni Minate na ganyan na pala kalalim itong si Zach. So the mistake can be on his hands. 28 seconds left na iwan dito at tingnan mo, napaka haba ng pasensya neto ni Zach at makakahanap siya kay Minate, pero hindi. Minate pala ang magwawagi.